Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao, pwede evidence. Ako, itong interview ni Chavit Singson, ex-governor Chavit Singson, ito ba yung way niya para sisingilin si BBM sa mga utang niya? Utang na loob? Nako mga kabibig, parang iba ang interpretasyon ng maraming netizen. Parang sumasang-ayon ang mga netizen sa hirit ni Chavit Singson kay BBM na nagka-Alzheimer's na after ng eleksyon. 'Di ba? At si Claire Castro may sagot kay Chavit Singson. Ako, sumagot talaga si Claire Castro ha. I don't know kung ito ba ay sagot ni BBM kasi si Claire Castro ang spokesperson. Ay, maghintay tayo. At si Senator Amy Marcos napahiya sa ginawa ni BBM. Wasak na ang Solid North. Parang never again Marcoses. Knowing itong si Chavit Singson, ang lakas ng power sa norte. Kung sasabihin ni ang tawag dito ni Chavit Singson na wag nating suportahan ang mga Marcoses. Nako, wasak na ang Solid North. Ang take note, si VP Sara na lang ang kanyang susuportahan sa 2028. So ito kabibig ha, pakinggan natin ang hinanaing ni Chavit Singson. Ito na ba yung tawag na paniningil ni Chavit Singson mga kabibig? Ito kabibig ha, ito na. Nasaan ba yung ito na? Let's listen. Sa plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Ulas na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang may kilala. Ginamit lahat ang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral. Oo, ginamit pala yung airplano ni Chavit Singson. Ako, grabe pala yung utang na loob ni Bongbong Marcos sa Chavit Singson. Parang user talaga. Sabi ng iba, lintang-linta si BBM. Grabe pala ang effort na ginawa ni Chavit Singson. Uy, yung mga basher, si Chavit Singson daw. Uy, wag niyong ganyan si Chavit Singson. Ginawa niyang lahat para tulungan yung presidente yung makaupo. 'Di ba? Grabe no. Aeroplano Chavit Singson ginamit. Tapos lahat ng mayors kinausap ni Chavit Singson para lang talaga maluklok. Mabigyan ng limelight, mabigyan ng suporta si BBM. Let's continue. Lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Sa isang panayam sa Bilyonaryo News Channel, ibinahagi ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang pagkarismaya matapos tulungan si Marcos Jr. Isa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya. Tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako pagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you are the president of the Mayor's League. Sige ako. Imbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavit sa plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo for President, wala pa na magpapile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health. Pwede small group. So, nag-ayos ako, being the President of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ko dyan ako. For President. Sara for President Hindi, okay lang yan ako. So, nakako naman si Bongbong mag-slide down. In the end, bakit hindi po nag-slide down si nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong that sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Alakit tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong sa mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi na Manong, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko nang makwento yung mga nangyari. So,
Ayaw na niya. So in the So end, ako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka lang kalaban. Yung pinakamalakas. So si Bongbong pala, second choice lang. Reality check ha. Si Bongbong Marcos ay second choice lang. Kasi kung si Sara ang tumakbong presidente, si Bongbong Marcos mapipilitang mag-slide down. Nakakuha na ng momentum si Bongbong Marcos sa tulong ni Chavit Singson. Sabi ni Bongbong Marcos, nung tumakbo siyang vice-presidente, wala maski isang mayor ang tumulong sa kanya. Pero nung lumapit sila, or either sinong lumapit sa dalawa, grabe yung impact ni Chavit Singson ha. Mayor's League hawak ni Chavit Singson. So nung BBM and Chavit Singson combined powers together, nagkaroon ng pangalan si Bongbong Marcos. Biglang bumango ang pangalan ni Bongbong Marcos. So malaking utang talaga ni Bongbong Marcos itong kay Chavit Singson. Kung hindi dahil kay Chavit Singson, hindi maging presidente si Bongbong Marcos. Let's see the reality, mga kabibig. From helicopter, from airplane to Mayor's League, yung lahat ng mga batikos kay Bongbong Marcos, si Chavit Singson ang humaharap. Grabing effort ni Chavit Singson ha. Pero sabi ni Chavit Singson, parang nagka-Alzheimer's na si Bongbong Marcos nung nakaupong presidente. For President, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ng aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing election. So, ito na siguro na pag-support namin sa mga Marcos dahil hindi na kami kilala. Okay, so ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will support her. See? I will support her. So last na lang ni Chavit Singson ang pag-suporta sa mga Marcos, pero kay VP Sara, he will support. Ito naman ang sagot ni Senator Amy Marcos tungkol sa hindi ito pagpaparinig ha, kundi reality ito na sinasabi ni Chavit Singson. Sabi ni Senator Amy Marcos, ang totoo, hiyang-hiya ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Yan ang sentimiento ng nakararaming Ilocano't loyalista. Sayang na sayang. See? Ang mga Ilocano't loyalista, nakita nila ang tulong ni Chavit Singson. Pero dinedma ni BBM. Kaya wasak na wasak si BBM sa Ilocos Norte. Tinuruan naman kami ng tatang kong tumanaw ng utang na loob. Basta ako, hindi makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Yun ang reaksyon ni Amy Marcos. Ito naman ang reaksyon ni Claire Castro. Buti pa si Claire Castro, no? Merong reaksyon, si BBM wala. Nasaan ba yung reaction ni Claire Castro hinggil dito? Sige, makinig tayo kabibig ha. Ito yung reaction ng Malacanang, pero hindi galing kay BBM, kundi galing kay Claire Castro. Ako, tatanggapin kaya ito ni Chavit Singson? Ito na. Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo ang mga tinunan po ni Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. So, ikaw ang nagsalita, hindi si BBM. Paano mo nasabi? Close kayo? Mga ilang buwan pa lang ikaw nakaupo bilang spokesperson dyan, sasabihin mong hindi makakalimot? Talaga ba? Yung tulong ni Chavit Singson, yung hindi pagtakbo ni VP Sara at talagang si BBM ang ginala niya, hindi makakalimutan? Grabe naman, Claire Castro. Baka ikaw ang nagka-amnesia na ngayon. Mahirap yan, Claire Castro, yung sobrang sip-sip. Diba? Hindi na po siguro sila nakakausap or hindi po natin alam. So hindi na lang po natin kung ano magiging tugon ng Pangulo dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pag-relasyon natin, kung meron lang po, hindi naman po sinabi ni Governor Chavit, wala po tayo magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. So dapat ba? So it means walang negatibong tugon. So it means na ikaw bilang spokesperson, kung merong mga banat kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat negatibo ang i-reply mo.
Alert itong si Claire Castro. Para kung ako hindi nakatanggap ng any information or update or statement sa issue tungkol ni Chavit Singson at ni BBM at spokesperson ako, I will not give any comment. Talagang sabihin ko, let's wait because the President will speak regarding this issue. Ayokong manghimasok sa mga gitong issue kasi it's between Chavit Singson and BBM. Pero si Claire Castro parang dinagdagan niya ng mga flowery words na hindi makakalimot si Pangulong Bongbong Marcos and so on and so forth. Parang she's adding more fire on the situation. Hindi nakakatulong talaga, in fairness mga kabibig ha. Lawyer pa naman siya, hindi naintindihan kung ano ang logical way on how to approach this particular issue. Sabi ng isang netizen, hindi siya nakalimot ng bubudol lang. Nakalimot or budol, di siya makalimot, sadyang manggagamit lang po siya. Sabi ng mga netizen. Ito pa. Kahit nakalimot, hindi nakalimutan. Sabi na isa, kahit nakalimot, hindi nakalimutan. Paano yun? Kahit nakalimot, pero hindi mo nakalimutan, how are you able to interpret those words? Di hamak na mas may sense pangkausap ang apo kong 5 years old kesa sa'yo, kasasira ng araw. Laki nga ng pakinabang ni Charity sana lahat ng electric car brands Pinas siya na lang ang may-ari. So, kailangan sigurong wag pag-usapan ang tungkol kay Chavit. Puro nakabuisit at nagsasabi ni Po. Talino mo talaga. Anong kahit siya ay nakalimutan, hindi siya nakakalimot. So yun, kabibig, yun ang reaction ng maraming netizen na hindi niya kaya nga sabi ko sa inyo, kung ako si Claire Castro, pero hindi man ako si Claire, kung ako yung spokesperson, no, tatanungin ako on that particular issue, hindi ko magko-comment. Sabihin ko talaga, we'll just wait kung ano ang maging reaction ni Pangulong Duterte because it's between the two gentlemen. Chavit Singson, ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayoko manghimasok, ayoko magbigay ng kung ano-ano mga statement. So si Claire Castro, wala overconfident. Feeling niya close sila ni BBM, feeling niya may karapatan na siya magbigay ng statement. Mas lalong gumulo, mas lalong ang tawag dito, sasabihin ng tao ay walang pakialam si BBM kasi hindi niya nabigyan ng info si Claire Castro. If ever may magtanong, ito yung isasagot mo. So dead ma si BBM. At sabi pa ni Claire Castro, I don't know kung nakakarating na kay BBM ang mga issue ito. Bakit hindi mo nasabi? Akala ko nagmi-meeting kayo every now and then kasi palagi kang nagpa-press con. So, di ba, before ka magpa-press con, you have to talk to the president in case these are the following problems, these are the following questions possibly asked by the media men. So, of course, may mga ka na dyan, isusulat mo, itong possible questions will come out. So, talaga, Claire Castro? Yung mga lumalabas sa bibig mo, galing yan kay Pangulong Bongbong Marcos or galing lang sa'yo? Kasi kung galing lang sa'yo, parang sinisira mo lalo ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. So yun lang kabibig ang ating latest tip for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.